magandang gabi. O baka, ito na ang gabing pagsisihan mong hindi mo tiningnan ang compartment ng sasakyan mo bago ka umalis ng bahay. Ako si Mang Hector. Marami sa atin ang natutuwa kapag nakakabili ng murang second-hand na kotse. Diba? Yung tipong fresh inside and out daw, sabi ng seller. Pero naisip mo ba kung bakit ito ibinebenta ng ganoon kamura? Sabi nila, ang mga sasakyan ay parang espongha. Hinihigop nito ang emosyon at huling hininga ng mga taong sumakay dito. Maupo ka muna sa driver's seat, i-adjust mo ang mirror dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Anton at sa freebie na kasama ng binili niyang kotse. Pakinggan mo ang kwento ng pasahero sa trunk. Si Anton ay isang freelance photographer na matagal nang nag-iipon para sa sariling sasakyan. Nakakita siya ng isang puting sedan sa isang online marketplace. Mura, maayos ang makina at mukhang bago pa. Ang tanging weird lang ay ayaw buksan ng seller ang trunk sa harap niya dahil daw sira ang lock at kailangan pa ng espesyal na technique. Dahil sa kagustuhang magkakotse, pinili ito ni Anton. Noong unang gabi niya sa kalsada, habang bumabaybay sa isang madilim na flyover, napansin ni Anton na parang bumibigat ang takbo ng sasakyan. Parang may karga siyang 5 sako ng bigas sa likod kahit wala naman siyang dala. Bigla siyang nakarinig ng mahinang kalabog mula sa trunk. Doug! Doug! Doug, inisip ni Anton na baka maluwag lang ang spare tire. Pero habang tumatagal, ang kalabog ay naging parang pagkamot. Parang may kuko na pilit na kinakayod ang bakal mula sa loob ng trunk patungo sa backseat. Isang gabi, habang nagpapagasolina si Anton, napansin ng gasoline boy ang likod ng sasakyan niya. "Sir, may tumutulo po sa trunk niyo," sabi ng bata. Pagbaba ni Anton, nakita niya ang isang maitim at malapot na likido na tumutulo mula sa siwang ng compartment. Amoy ito ng imburnal na hinaluan ng kinalawang na bakal. Pinunasan niya ito. Iniisip na baka langis lang ng sasakyan. Pag-uwi niya sa bahay, sinubukan niyang pilitin ang lock ng trunk gamit ang isang crowbar. Habang pilit niyang binubukas ito, nakarinig siya ng isang mahinang hikbi mula sa loob. Isang hagulgol ng isang babae na tila malayo pero nasa loob lang ng sasakyan. Natigilan si Anton. Biglang bumukas ang trunk ng kusa. Walang laman, bakante ang trunk. Pero nang tumingin si Anton sa rearview mirror ng kotse habang nakabukas ang trunk, laking gulat niya nang makita ang isang babaeng nakalukot ang katawan sa loob ng compartment. Ang leeg nito ay nakapilipit sa kakaibang anggulo at ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya sa salamin. Kumaripas ng takbo si Anton papasok sa kanyang bahay. Kinabukasan, sinubukan niyang ibenta ang kotse pero walang gustong bumili. Tuwing gabi, naririnig niya ang sasakyan sa garahe na parang umaandar ang makina ng kusa. At ang pinakanakakatakot, ang amoy ng nabubulok na laman ay nagsimulang kumapit sa mga damit ni Anton. Isang gabi, habang natutulog si Anton, naramdaman niyang basa ang kanyang kama. Pagdilat niya, nakita niya ang itim na likido mula sa trunk na bumabalot na sa kanyang kumot. At sa paanan ng kanyang kama,
Nakita niya ang trunk ng kanyang kotse. Hindi na ito bakal, kundi isang portal na gawa sa laman at puto. Dahan-dahang lumabas ang babae mula sa trunk sa paanan ng kanyang kama. Ang mga kuko nito ay puno ng kinalawang na bakal ng sasakyan. Salamat sa pagsakay. Bulong nito habang dahan-dahan ang gumagapang paakyat sa katawan ni Anton. Sinasabing ang mga second-hand na sasakyang may madilim na nakaraan ay hindi basta-basta nawawalan ng may-ari. Ang babae sa trunk ay isang biktima ng krimen na itinapon sa sasakyang iyon. At ngayon, ang trunk ay hindi nalalagyan ng gamit. Ito ay naging isang bibig na naghahanap ng bagong biktima na itatago sa dilim.